Eto to. Ba't kaya galit na galit to sa minimum wage earner, no? Birahin natin to. Panoorin natin yung nag-iisang X-Men. Puking ina, si Tito Mars. Okay, let's go. Kung tayo sa katotohanan, aminin ninyo sa hirap ng buhay ngayon, mahirap jumowa ng lalaking breadwinner na minimum wage earner. Ano sabi niya? Mahirap jumowa ng lalaking breadwinner na minimum wage earner. Di ba? Sabi niya. Paano kung pogi? Di ba? Breadwinner na minimum wage earner na pogi. Di ba? Paano yun? Okay lang, di ba? Breadwinner, minimum wage earner, basta pogi. Di ba? Pero pag pogi ka, kahit minimum wage earner ka o wala kang pera, basta pogi ka, pwede na, laban yan. Walang pinagkaiba yan yung mas gugustuhin na nila yung poging manloloko, kaysa sa pangit na loyal. Yun eh. Parang ganun lang yan. Okay, tuloy tayo. 'Di ba? Kasi malamang sa malamang, yung kinikita nila, binibigay nila sa pamilya nila. Sinusuporta nila sa magulang nila, sa anak nila, binubuhay nila yung pamilya nila. Walang masama doon. Pero paano ka na bilang babae? Paano ka na? Ano yan? Kadalasan ikaw ang gagastos sa mga dates ninyo? Kadalasan ikaw ang bibili ng mga kung ano-ano para sa kanya? Paano naman yung mga bagay na gusto mo? Ikaw na lang ba yung palaging magsasuffer? Ikaw na lang ba yung palaging magbibigay samantalang siya wala man lang maibigay na kahit ano sa'yo? Sabihin natin na oo, napakabait niya, napakaresponsable niya, wala kang masabi sa ugali niya. Pero ate, sa realidad ng buhay, hindi mo maibibili yung kabaitan, yung kagandahan ng puso sa supermarket. Hindi mo maipapalit ng bigas yan. Hindi tatanggapin yan sa Meralco dahil napakamahal ng bill ninyo, dahil napakainit ngayon. Hindi eh. Dapat maging wise ka. Isipin mo muna sa sarili mo kung okay lang ba sa'yo yung mga bagay na kaya niyang i-provide kahit minimum wage earner siya na breadwinner. Kung sapat lang yan ba sa'yo at kung tingin mo okay ka sa ganong klaseng mga bagay. Walang masamang jumowa ng lalaking breadwinner na minimum wage earner. Kaso nga lang, isipin mo muna yung mga ganong klaseng mga bagay. Kung sapat lang sa'yo yung napakasimpleng pamumuhay, go! Di ba malamang? Di ba malamang? Isusuporta namin sa magulang namin. Di ba? Nandun pa lang naman kami sa mga dating stage, di ba? Hindi pa dapat kailangan na ibigay ko sa'yo lahat. Di ba? Yung ganong factor ba, huwag mo masyadong palalimin. Kung titignan mo sa isang perspektibo, na pagiging isang breadwinner, ng isang pamilya, doon pa lang sa pagiging part ng pagiging breadwinner, panalo na yung magiging babae nun. Bakit, kamo? Doon pinapakita yung isang mabigat na responsibilidad. Hindi niya kayang talikuran o iwanan basta-basta, yung pamilya niya. Kasi yung pagiging breadwinner niya, well-trained na siya. Yung sa responsibilidad na inaatang sa kanya, yung pagtulong niya sa pamilya niya na hindi niya pinapabayaan, 'di ba? Mabigat 'yun. At the same time, pag kayo nagkatuluyan, kampante ka, alam mo sa sarili mo, na hindi ka niya iiwanan at hindi ka niya tatalikuran. X-Men, kuti, yung damdamin ng pambabae, yung damdamin ng pambabae, wag mong itulad sa'yo. Hindi ka babae, lalaki ka. Barako ka, X-Men ka, balbasarado ka. Tsaka, bago mo sabihin na yung mga dyan magagastos sa dates, syempre, ang lalaking breadwinner, nagbibigay yan, nagtatabi ng pera yan, hindi naman makikipag-date yan nang walang pera yan. Alam naman ng mga karamihan, ng mga kalalakihan dito, ng mga pangit, pera lang ang katapat ng ibang kababaihan. Diyos ko naman, magpakatotoo lang tayo. Kasi kung nararamdaman mo naman na genuine love ang nararamdaman mo para sa isa't isa, iisang tabi mo yung pagiging minimum wage earner niya. Kasi kung iniisip mo na kakatiting lang ang sinasahod ng minimum wage earner, puta nagkakamali ka, boy. Tangina mo naman X-Men ka eh. Alam na nila yan, yung mga nanliligaw na yan, lalo pag pangit. Tangina kailangan may pera yan, alam nila yan. Hindi yan makikipag-date nung walang pera. Kaya ganto na lang ba, Tito Mars, X-Men, yung mga komento mo, mga advices mo, hindi ka kasi siguro nakakaramdam ng tunay at genuine love, di ba?
Kasi nga, ang babae para sa lalaki. Ha? Ang lalaki para sa babae. Ha? Huwag mong ipilit yung sarili mo. Ha? Hindi ka babae. Huwag mong ipilit yung damdamin mo na magpakababae kasi hindi ka nga babae. 'Di ba? Dito ka dapat. Barako ka eh. Lalaki ka, dito ka. Tapos yung turo mo magpaka-wise, 'di ba? Ano? Yung magpaka-gold digger, yung gamitin yung kagandahan para mapanghuthot ng pera. Yun yung gusto mong gawin nila. 'Di ba? Anong katoksikan yung meron ka? Kasi kung i-insist mo, ha, na yung lalaking dinedate mo, na minimum wage earner, ha, yung luho mo na babae, yung luho ng babae, ay gusto mo siya mag-shoulder, putang nakalokohan yun, luho mo yun, ha? Bakit yun yung gusto mong mangyari? Ha? Sa isang relasyon, na kayong dalawa nagde-date, doon pa lang sa part na yun, dapat give and take. Kaming bilang mga lalaki na minimum wage earner, kung kami lahat ang pasyon-shoulderin nyo dyan, paano magmamaterialize na ikaw, ha, babae, na wala kang ibang gustong gawin sa buhay mo kung hindi ibigay lang yung luho mo. Ganun ba yon, Tito Mars? Ito naman, payo ko sa mga katulad ko na minimum wage earner, ha, na pagramdam nyo yung babae na dinidate nyo is ganun nga, poking inang yan, pack up na. Alagad ni X-Men yan. Turo ni X-Men yan. Ha? Pack up na. Yung sahod mo, ibigay mo na lang ng luho mo. Ibili mo na ang luho mo. Ha? Ibigay mo sa pamilya mo. Mas okay pa. Lagi mong tatandaan, ha? Nakakarampot na nga lang yung sahod mo. Ha? Ramdam mo sa babae na wala naman talagang feelings sa'yo. Alam mo na gagawin mo. Pack up na. Di ba? Alis na dyan. Kasi lagi mong tatandaan yung mga ganyang babae, alagad ni X-Men yan, turo niya yan, ha? Design yan ng humahanap ng mga afam na babago ng kanilang buhay, ha? Ng isang kisap mata lang, ha? Kaya huwag ka nang umasa pag nakakaramdam ka na. Bigyan mo na lang ng pansin yung sarili mo, ha? Yun lang ang payo ko sa'yo.